Miss Jiang, ang cancer mo sa tiyan ay umabot na sa huling yugto. Ang natitirang oras mo ay hindi na marami. Sa 3 taon ng diagnosis ko, itinigil ko ang lahat ng gamutan. At gamit ang natitirang pera ko, nagpareserba ako ng magandang libingan. Isang libingan na magbibigay swerte sa akin para sa susunod na buhay ko. Pag nabayaran ko ang huling bayad, sa susunod na buhay, mas gaganda na ang pagkakapanganak ko. Halos mamatay ka na sa sakit. Sinamantala mo pang wala ang pamilya. Naglakas loob ka pang magnakaw ng pera? Hindi, Sinan. Pera ko lahat yan. Pera ko lahat yan. Pera mo? Sa bahay na to, kailan ka pa nagkaroon ng pera? Akin lahat yan. Nagagamitan ako sa perang to. Hindi mo pwedeng kunin. Ibigay mo! Ibigay mo sa akin! Sinasabi ko sa'yo, lahat ng nasa pamilya Jiang, magiging akin balang araw. Hindi ba't pera ko rin na kinuha mo? Habang nandito ako, ising kong galing, hindi mo madadala. Ate, hintayin mo ako. Sa wakas nakauwi na rin kayo. Ate, hindi ko sasabihin kina mama at papa nang nakaw ka ng pera. Huwag mo na siyang saktan. Ano bang ginagawa niyo? Sinyan. Sinaktan mo si Sinyan? Ate, hindi si Ate Yue nanakit. Ako nadulas at natumba. Nabagsakan ako ng vase. Sinyan. Kuya, kakabagsak ko lang mula sa hagdan. Medyo nahina ang mga paa ko. Sige, Jiang Yue. Dahil lang hindi ka pinayagan ni Sinyang manguha ng pera sa bahay, itinulak mo siya pababa ng hagdan at binuto mo pa siya ng vase? Bakit ka sinungaling at malupit? Ma, hindi ko talaga ginawa. Nagsisinungaling ka pa? Pinagtatago pa kita ng pera? Humingi ka ng tawad kay Sinyang! Ma, huwag mo nang sisihin si ate. Hindi naman ako ang tunay niyong anak. Pero ako ang laging minamahal ng buong pamilya. Kaya natural lang na may sama ng loob si ate. Tigilan niyo si Ate Yue. Mahinang katawan niya. Baka imatayin niya naman siya maya-maya. Jiang Yue, pagsisinungaling, pagnanakaw at pagpapanggap na may sakit. Inaapi mo pang kapatid mo nang bumalik ka mula sa ampunan. Ganito ba ang tinuturo namin sa'yo? Ha? Pa, hindi ko talaga ginawa. Huwag mo kong tawagin Papa. Wala akong anak na kagaya mo. Sabi ko na. Pera ko yun. At sasiyan niya nga bumato sa akin. Gusto ko lang gamitin yung pera para magpareserba ng libingan. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Tama na! Ilang taon mo nang ginagawa ang style na yan? Dati, nagpapakaawa ka na may sakit ka. Ngayon naman, libingan ang dahilan? Mamamatay ka na ba kaya nag-aanda ka ng libingan? Oo. Malapit na akong mamatay. May cancer ako. Hindi na magagamot. Ganyan ang puro kasinungalingan. Ang taong puno ng masamang intensyon ay balang araw sisira sa buong pamilya. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagsisisi? Kung alam ko lang na magiging ganito ka, noon pa, hindi ka na sana namin kinuha mula sa ampunan. Lumayas ka! Ako, sa Xianxiang yun, wala akong anak na tulad mo! Lumayas ka sa pamilya Jiang! Malis ka! Kailangan ko ba talagang mamatay para maniwala kayo na ang tunay niyong anak, tunay niyong kapatid, hindi kailanman nagsisinungaling? Pasensya na Miss Jiang. Nakita namin ang nireserba niyong libingan ay magkapareho ng slot kay Mr. Gu. Hindi niyo pa po nababayaran ng balance. Pwede po ba kayong pumili ng ibang pwesto? Sa buong buhay ko, nakikipag-agawan ako sa iba. Sa magulang, sa ate, sa kuya. Ngayon, pati libingan, may nakikipag-agawan pa rin sa akin? Hindi pwede. Kailangan ko na yan agad. Kapatid? Sinong kapatid mo? Karapat-dapat ka ba? Hindi ba mas mabuti sana noon kung nanatili ka na lang sa ampunan? Bakit kailangan mo bumalik? Hindi ko gusto makipag-agawan. Pag-awalan mo ko, mamamatay na rin naman ako. Alam ko, cancer sa tiyan, hindi ba? Kamusta, Jiang Yue? Yung pinalit kong bitamina, masarap ba? Ikaw, Jiang Yue, bawat segundo na nabubuhay ka, pinapaalala mo sa akin na hindi ako ang tunay na anak ng pamilya Jiang. Kung mamamatay ka lang, ang pagmamahal ng lahat ay mapupunta lang sa akin.
Mr. Gu, ang huling lokasyon ng cellphone ni Jiang Yue ay nandito. Jiang Yue! Jiang Yue, gumising ka! Jiang Yue! Mr. Go, tingnan niyo, hindi ako nagsisinungaling. Magagamit ko na ang punto na yun. Kaya huwag mo na akong agawan. Hindi kita aagawan. Huwag ka lang mawala, pwede ba? Salamat. Mr. Go, mas mabuti ka pa kaysa sa pamilya ko. Jiang Yue! Jiang Yue! May pangako ka pa sa akin. Nakalimutan mo na ba? Jiang Yue! Birthday ngayon ni Xinyan! Nagkunwari ka pang may sakit? Sinasabi mong kailangan mong pumunta sa ospital? Puro bitamina lang nasa bote ng gamot na to. Talagang pinapahirapan mo sarili mo. Nagkukunwari ka pa talaga. Nagkukunwari may sakit. Hindi ba patay na ako? Bakit ako nandito? Huwag mong sabihin, nabuhay ako ulit? Bumalik ako nung 18 pa ako? Ma, hindi naman talaga ako ang anak niyo. Ayaw ng ate na ipagdiwang niyo ang birthday ko. Naiintindihan ko naman. Dito na lang sa bahay. Sasamahan na lang natin si ate. Jiang Yue, tingnan mo kung gaano kaunawain ang kapatid mo. Bilisan mong humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung gagamit ako ng disiplina ng pamilya. Ma, hindi talaga ako nagsisinungaling. Talagang masakit ang tiyan ko ngayon. Mahilig ka magkunwaring may sakit, ha? Bilang kuya mo, ngayong araw, tuturuan kita kung paano maging tao. Para matuto ka magsisi! Para hindi mo napihin si Xinyan! Sige, kainin mo! Kainin mo pa! Kainin mo pa! Tama na, Siye. Ang birthday dinner ni Xinyan ay magsisimula na. Kung sinasabi niyang masakit ang tiyan niya, ipakulong mo siya kay Wang Ma sa silid para maparusahan siya. Gugutumin siya ng 2 beses para luminis ang tiyan niya. Tara na. Pinakamaganda kong anak, munting prinsesa. Ma, kuya, bakit hindi niyo ako kayang paniwalaan? Noong nakarang buhay ko, dahil lagi nila akong ikinukulong, 3 araw na walang pagkain, lumala ang sakit sa tiyan ko, nauwi pa sa kanser. Ang bawat isa sa pamilyang Jiang ay naging may sala sa pagkamatay ko. Karapat-dapat ba ako kay Jiang Xinyan? Aba, Jiang Yue, tingnan natin kung paano kita tuturuan ngayon! Kuya! Tuturuan mo ako? Karapat-dapat ka ba? Ate! Paano mo nagawasaktan si Kuya? Ah! Ma! Kuya! Tulungan niyo ako! Jiang Yue! Nasinaan ka na ba? Kapatid mo yan! Hindi ko siya kapatid. Jiang Yue, pamilya tayo! Pamilya? Mula noong dinala niyo ako sa bahay ng Jiang, kahit anong sabihin o gawin ko, palaging mali. Mas mabuti pang isang ampon kaysa sa akin. Kung ganun, para saan ko ba kailangan ganitong pamilya? Umatas kayong lahat! Sige. Aatas kami ngayon. Huwag mo lang saktan si Xinyan. Hindi ba't ang hilig mo ay palitan ng gamot ko ng bitamina? Sige, kainin mo! Gamitin mo ang bibig na yan para magsumong sa mabait mong kuya at ate! Oh. Ate, wala namang problema kung inaapi mo ako. Pero mag-sorry ka na lang. Kung hindi, kakabalik mo lang, mapapalayas ka na naman. Jiang Yue! Ang mga bagay ko, hindi ka may karapatang magkomento. Jiang Yue! Simula ngayon, pinuputol ko na ang relasyon ko sa pamilyang Jiang. Wala na tayong anumang koneksyon. Ano nangyari? Ate, binugnong ni Jiang Yue si Siye at pinainom niya ng gamot si Xinyan. Ano? Nasaan si Jiang Yue? Nagalit lang ako ng kaunti dahil nanakit siya tapos bigla siyang umalis ng bahay. Paano niya nagawa yun? Malakas ang bagyo sa buong probinsya.
Bakit naman sa ganitong ospisyal lumayas ang nangungunang kumpanya ng Go Group? Kahapon ay nag-anunsyo na ang panganay na anak na si Go Jin Chao, na 21 years old na gulang pa lamang, ay magiging tagapagmana ng grupo. Sa panahong ito, hindi pa ako pinapaalis sa research project na sinalihan ko. Bahala na. Kung maghihintay pa ako, malilate na ako. Ang ito. Jiang Yue, gumising ka. Siya yun. Gamitin mong payong na to. Sandali. Paano ko ibabalik sa iyong payong? May business card ka ba? Ako. Hindi na kailangan. Payong lang naman yan. Sa nakaraang buhay ko, siya ang nakasagasa sa libingan ko at siya rin ang nagligtas sa akin. Sa susunod, kailangan ko talaga siyang pasalamatan ng maayos. Mr. Go, lahat ay naimbestigahan na. Ang ampunan kung saan kayo lumaki noon ay giniba at inilipat na. Pumanaw na rin ng dating tagapamahala 5 taon nang nakalipas. Kung sa pulseras na ito lang tayo aasa para naghahanap tayo ng karayom sa dagat. Sabi ni Director, nahanap na raw ako ni na mama at papa. Jiang Yue, hindi nila ko pinayagang dalhin ka. Ito ang lahat na naipon kong candy. At ito rin. Kunin mo. Babalikan kita balang araw. Huwag mo kong kalimutan, ha? Okay, huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan. Kasalanan ko. Hindi ko siya nahanap agad. Sige na. Yue. Jiang Yue! Buti at nakarating ka. Nag-alala pa naman ako na hindi ka darating. Ang tagal na nating magkasama bilang research partners. Nangako tayong mag-research na sabay. Paano naman ako hindi darating? Sabi mo lagi, mabait ang pamilya mo sa'yo. Natatakot ako na piliin mong manatili sa kanila at hindi na tumuloy dito. Ma, ito ang mentor ko sa Baya Competition. May sarili siyang research institute. Talagang gumagawa kami napakahalagang pag-aaral. Pakiusap, ibalik mo ang phone ko. Sinungaling ka talaga. Sa tingin ko, nag-alasing ka lang kasama mga tao sa ampunan. Mula ngayon, tingnan natin kung paano ka makikipag-ugnayan sa mga yon. Hindi na ako sasama. Magdoon tayo sa pag-aaral. Ipaglaban natin ang ating kinabukasan. Gawin nating tahanan ng research lab. Dito na rin tayo kumain at matulog. Parang tahanan lang. Para sa scholarship, para sa patent, para sa ating kinabukasan. Walang atrasan. Laban lang hanggang dulo. Ngayon, hindi ko na ipagpapalit ang aking buhay para lang sa sinasabing magulang o kamag-anak. Ate Wang, maaari mo bang tawagan si Jiang Yue? Miss, isa lang akong katulong. Paano ko malalaman ang kontak ni Jiang Yue? Si Jiang Yue, palagi ba siyang ganun kagaling sa academics? Oo, miss. Hindi ko pa nakita si Jiang Yue na ganito kasipag mag-aral. Ito, lahat ng ito ay kanyang mga sertipiko. Kay Miss Jiang Yue, ito lang ilang set na ito. Ito ang nag-iisang bestida niya. Ang ito, natanggap niyang regalo sa karawan niya. Sabi niya, galing ito sa'yo. Hindi niya ito nasuot kahit minsan. Maligayang kaarawan! Maligayang kaarawan sa prinsesang anak ni Mama. Ito ang regalo mula kay Papa at Mama. Espesyal namin binili ito para sa'yo. Isang alahas. Wow! Ang ganda naman! Halika Sinyan, itong binigay ni Kuya. Pinagawa ko to para sa'yo. Salamat, Kuya! Nandito pa ako! Sinyan, hindi ba lagi mong gusto ang isang artist na to? Kaya si Kuya, espesyal niyang pinakausapan at kinuha sa kanyang isang singsing para ibigay sa'yo. Salamat, Kuya! Ang saya naman! Salamat, Papa at Mama! Kuya, mahal ko kayo! Huli na ako sa pagdating. Yan, maligayang kaarawan. Ate, mayroon na akong katulad nitong brand na to. Hindi ko pinapansin iyon. Kailangan ibigay ko ulit sa'yo.
Sige. Pasensya na. Ako nagkamali. Cheers! Maligayang karawan! Para ba sa akin to? Salamat, ate. Ito ang unang regalo na tanggap ko. Salamat sa'yo. Itabi mo na lang. Paano ko nakalimutan? Ang kaarawan ni Xinyan. Araw rin ito ng kaarawan ni Jiang Yue. Miss, sa totoo lang, si Yue talaga namang mabait na bata. Kapag may kabutihan sa kanya ang iba, tatandaan niya yun. Ito ang kanyang diary. Sana, tingnan niyo ito. Ngayon ang unang araw ko na nakita ko sina Papa at Mama. Sabi ni Direktor, meron na rin akong pamilya. Sobrang saya ko. Ngayon na may pamilya na ako. Nakita ko na rin ang ate ko. Ang ganda-ganda niya. Maganda at marangal. Narinig ko na siya rin ang executive director ng aming kumpanya. Ang galing ng ate ko, parang tunay na modelo ng mga kababaihan sa bagong panahon. Ang bawat isa sa bahay ay kahanga-hanga rin. Ang ate ko ay executive director. Ang kuya ko naman ay namamahala ng ospital. Kahit si Xinyan, ang kapatid ko ng babae, ay nakakuha ng maraming tropeyo sa piano at sayaw. Kaya kailangan ko ring magsikap at huwag maging pabigat. Malapit ng karawan ni ate. Wala akong pera para bumili ng regalo sa kanya. Narinig ko na ngayon, ang medalya sa pambansang palisan sa biology ay purong ginto. Kapag nakuha ko na ito, ipapalit ko sa matrikula at gagawin kong pulseras para sa kanya. Pulseras? Pulseras? Ate, maligayang karawan. Ito ang regalo ko. Ano ito? Ginto pulseras. Sakto lang ang sukat sa'yo. Ang pangit. Branded lang ang sinusuot ko. Huwag mo ipadalang ganitong bagay. Kakainis. Jiang Yue, pasensya na. Kakatagpo ko lang ng silitaklata ni ate at sumilip ako ng kaunti. Puno ang pader ng mga sertipiko niya. Mukhang mula pagkabata, palaging mahusay si ate. Kailangan ko talagang matuto sa kanya. Kahapon, naghatid ako ng gamot at pagkain sa kanya. At nakita ko sa ibaba, si ate na magandang damit. Nasa unahan siya habang naglalakad. Lahat sa likod niya ay sumusunod sa kanyang utos. Kahit hindi niya ako nakita. Ate! Ate! Nandito ako! Miss Jiang, dumating ng kapatid mo. May mahalagang kliyente ang kumpanya ngayon. Bakit nandito pa siya? Bilisan mo, palayasin mo siya. Opo. Ate! Kayong dalawa, dali niyo siya palabas. Ano? Bitawan niyo ako! Masaya na ako, nakakakita ng ganito karami. Bilang kapatid ni ate, talagang nakakapagpatas ng pride. Jiang Yue, patawad. Kailangan kitang hanapin. Yue, mga halos 200 na nating sinubukan. Nagtagumpay na tayo! Nagtagumpay na tayo! Oo nga! Talagang nagtagumpay tayo! Dali! Sabihin natin kay Professor! Jiang Yue, talaga namang hindi kayo nabigo. Ipinagmamalaki ko kayo. Salamat po sa kabay, Professor. At sa pagbigay ng laboratorio. Ang patent sa proyektong ito, naka-apply na ba kayo? Ang pinakabagong taga-pondo ng ating lab ay ang pamilyang Gu. Binibigyan nila tayo ng malaking pondo at bukod pa rito, kailangan din ng kanilang kumpanya ang teknolohiyang ito. Kaya nais kong ibigay agad sa inyo ang karapatan sa paggamit ng teknolohiyang ito. Pamilyang Gu? Yung kilalang kumpanya ng Gu Jinxiao? Oo, ang Gu Technology. Ang presidente nila si Gu Jinxiao. Ay rin sa mga estudyante ko. Hindi ako nagkamali, di ba, Yue? Ang research natin, makakuha pa ng unang kumpanya sa siyensya, ang Google Research Fund. Si Gu Jinxiao? Pasensya na Miss Jiang, nakita dito na may booking ka ng puntod na nag-overlap sa booking ni Mr. Gu. Hindi mo rin nabayaran ang natitirang balance. Pwede bang ilipat na lang ang puntod? Ang swerte naman, pareho pang playerong Gu.
Pero siya, hindi naman tulad ni Go Jin Xiao na malaking tao. Kung hindi, bakit mag-overlap ang puntod sa akin? Ito ang 200,000 na deposit at ang kontrata. Habang tumatawag ka, nakaprepare na ito. Jiang Yue, hindi mo talaga ako binigo. Sa industriya natin, kailangan ng talentong tulad mo. Salamat sa'yo, Professor. Salamat po. Bakit wala pa rin balita niya? Ate, bakit ka nag-aalala sa kanya? Siyang gumawa nito sa akin. Hindi na ako makakapag-shoot. Dapat sa akin ka nag-aalala. Binigyan ka na ng gamot ni Mama. Ano pa ba ang gusto mo? Si Jiang Yue lang ang mag-isa sa labas. Paano hindi ako mag-alala? Pero siya mismo ang nagdesisyon na lumabas. Kaya siya mismo nagdala ng problema sa sarili niya. Sige na, umalis ka na at bumalik sa kwarto mo. Huwag kang manggulo sa harap ko. Sandali. Anong tinatago mo? Ipakita mo sa akin. Ate, Ipakita mo! Ang pulseras na to, hindi ba dati mo sinabi ninakaw niya kay Mama? Jiang Xie, sadyang pinaratangan mo ang kapatid mo! ate, binibiro ko lang naman siya. Sino bang nakakaalam na hindi niya pala matiis ang isang biro? Biro, alam mo ba dahil dito pinakulong siya ng Mama na 3 araw? 3 araw lang naman yun. Hindi ba madalas naman siya nagkukulong? Hindi naman problema ang 3 araw na yun. Ikaw! Miss Jiang, nahanap ko na ang lokasyon ni Jiang Xiwei. Yue, matagal ka nang hindi umuwi. Alam mo ba kung gano'n kami nag-alala sa'yo? Halika. Ate, tingnan mong basurahan sa likod niya. Lahat ay puno ng bagong itinapon na basura. Ang dumi-dumi pa ng damit niya. Yue, huwag mo siyang pakinggan. Makinig ka sa akin. Sumama ka na lang sa akin. Hindi mo ba narinig ang mabuting kapatid mo? Marumi ako. Kung matalino ka, lumayo ka sa akin. Jiang Yue, uuwi tayo at pag-uusapan natin to. Naniniwala ako sa'yo. Hindi mo sinasadya na magpanggap na may sakit. Uwi na tayo. Nagpapanggap? Nagpapanggap ako na may sakit? Ate, talagang may sakit ako. Nalin lang kayo ng isang ampo ng babae. Kayo ang may problema sa pamilya niyo. Jiang Yue, ano bang pinagsasabi mo? Parang hindi ka na natuto sa pagkakamali mo. Jiang Yue, huwag ka na magalit. Sumama ka na sa akin. Tara na. Sabi ko, hindi yun ang tahanan ko. Hindi ako uuwi. Jiang Yue! Ano nangyari sa'yo? Yue? Jiang Yue, ayos ka lang ba? Sinong kapamilya ng pasyente? Ako. Ako ang kanyang ate. Ang tunay na ate niya. Ikaw ang ate niya? May malubhang sakit sa tiyan ng pasyente at matagal nang kulang sa nutrisyon. Kung titignan ka, hindi ka naman kulang sa pera. Pero paano mo nagawa magutom ang kapatid mo ng ganito? Sige na. Pumirma ka na. Pagbalik nyo, alagaan mo ng maayos ang kapatid mo. Ang gamot sa tiyan niya, ipagpatuloy mo siya sa pag-inom. Baka lumala at maging cancer pa sa tiyan niya. Opo, Dok. Talaga bang may sakit ang tiyan niya? Hindi ito pagpapanggap. Ilang araw lang naman siya nakukulong at nagutom ng ilang araw. Nagdudulot na agad ang sakit sa tiyan. Dok, hindi mo ba siya tinutulungan para linlangin kami? Sige. Bilang doktor, bakit ko naman kayo lolokohin? Makikita mo naman na ang sakit sa tiyan niya ay dahil sa matagal na gutom. Talaga namang hindi pa ako nakakita ng ganitong pamilya kagaya ninyo. Pinakulong ninyo sa bahay at hindi ninyo binigyan ng pagkain? At ano na ngayon? Sabi ng mama ko, si Jiang Yue galing sa ampunan, puno ng masamang ugali. Kung hindi siya aayusin, paano siya magbabago? Kayong lahat, karapat dapat ba kayo maging pamilya ni Jiang Yue? Ikaw talaga. Sige! Tumahimik ka! Jiang Yue, sumama ka na sa akin. Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga ng maayos. Narinig ko lahat ng sinabi niya. Narinig ko yun. Ganyan din ang pakiramdam mo, hindi ba? Hindi. Kasi ako ay lumaki sa ampunan. Kaya kailangan ko na maging walang silbi. Kaya punong-puno ako ng mas mga ugali. Tama man umali ang ginawa ko. Karapat dapat ba akong ikulong? Karapat dapat ba akong akusahan? Jiang Yue, hindi ganyan. Ang kuya mo, hindi siya marunong magsalita. Iyan ang ibig niya sabihin. Si Jiang Xie, pinalaki niya ng pagmamahal. Kaya karapat dapat sa kanya pinakamaganda sa mundo. At ako, sa kalagitnaan ng buhay, ay kinuha niyo mula sa ampunan. Hindi ako karapat dapat sa kahit kaunting kabutihan mula sa inyo. Halos lagi kang naiinggit kay Sien at lagi kang nakikipagkumpetensya sa kanya. Tama. Hindi ko siya matanggap. Jiang Xuan, sabi mo, gusto mo akong pauwiin. Sige, pumili ka. Si Jiang Xie o ako. Isa lang ang pwede mong piliin. Pumili ka. Huwag mo kong pahirapan. Alam kong hindi mo kayang pumili. Kayong mga Jiang, hindi rin kayo pumili. Kasi sa mata ninyo, si Jiang Xie lang ang itinuturing yung pamilya. Sige. Ako nang pipili.
Pipiliin ko ang sarili ko. Chang Yue. Ate, tignan mo. Sobra-sobrang ibinigay sa kanya. Parang walang utang na loob sa atin. Kahit ano pa, hindi naman siya lumakas sa tiyan. Tumahimik ka. Chang Yue. Talaga namang hindi yun ang ibig sabihin ng kuya mo. Yun mismo ang ibig kong sabihin. Walang problema. Gusto mo bang managot ako? Sige. Panahon na rin para ibalik ko sa inyo. Mula nang dumating ako sa pamilyang Jiang, tumanggap ako ng allowance ng walang buwan. 500 kada buwan, 4,000 sa kabuuan. Bakit walang buwan lang? Tama. Kasi sa ikasyam na buwan, ginamit ko ang sarili kong scholarship para bumili ng regalo para kay Jancy. Pero kayo, inukasahan niyo akong nagnakaw. Simula noon, pinuto ng Jiang ang allowance ko. Sa mga nakaraang taon, lahat ng gastusin ko ay sa sarili kong scholarship at school subsidy ko lang. Lahat ng gawaing bahay, kami ni Nanay Wang ang gumagawa. Para sa akin, ang Jiang ay parang hotel lang. At iyon ang bayad sa pagtira ko. Ibabalik ko sa inyo 5,000. Heto ang 10,000. Ipapantay ko na lang bilang pagbili ko ng lahat ng relasyon ko sa Jiang. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa Jiang. Chang Yue! Sa mundong ito, wala talagang biglang pag-alis. Laging dahil sa labis na pagkadismaya. Hindi nila alam kailanman kung gaano kasakit sa isang batang ulila na nag-aasam sa pagmamahal ng pamilya. Pero ngayon, hindi ko na kailangan yun. 500 kada buwan? Ate, imposible naman yun. Para bang sinasabi niyang, ate, baka nagpapanggap lang siyang... Tumahimik ka! Mabilis na pala dumating ang bonus natin. 300,000. Sobrang laki nito. Hindi ko akalain na balang araw makakakita ko ng cheque na may 300,000. Ito ay simula pa lang. Para itong appetizer. Yue, ang kalmado mo naman. 300,000 ito. Nilagdaan ng Professor Anggo Corporation para sa pamatagalang kolaborasyon. Kung gusto natin, mas marami pang 300,000 cheque na narating. Ang senior natin, 21 years old pa lang, naging presidente na. Gusto kong makita kung anong klaseng henyo siya. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon. Pero ngayon, kumain muna tayo. Sige. Anong problema, Mr. Go? Wala naman. Pasensya na po, Guro. Nahuli po ako. Xiaogo, hindi ba sinabi ko kanina sa'yo, kung hindi ka naaabot sa oras, hindi mo na kailangan pang pumunta. Ngayon lang, kakaalis lang ng bata. Wala namang problema. Simula nung nagtapos ako, matagal na rin mula nung huli kita nakita. Isipin mo na lang na para lang makita ka. Sige, halika. Umupo tayo at mag-usap. Guro, sinong may-ari ng bag na ito? Ito yung bag ng bata na nais kong i-rekomenda sa'yo. Ang batang ito, iniwan na lang ang bag dito. Ano bang pangalan niya? Siya si Jiang Yue. Ang talino ng batang ito, parang nabuksan ang isipan. Direkta nitong pinabilis ang proseso ng aming pananaliksik. Nang higit sa kalahati, kung magkasama lang kayo sa iisang batch, baka mga atensyon ay lalo pang mauuna sa iyo. Ang pinagmulan ng batang ito, medyo nakakalungkot din. Simula pagkabata, iniwan siya ng kanyang pamilya at lumaki siya sa ampunan. Maraming hirap ang naranasan niya, pero kamakailan na natagpuan siya ng kanyang pamilya. Iyon ay ang Jiang family mula sa Jiang Group. Ampunan? Siya ba yun? Pa, ma, bumalik na kami. Si Jiang Yue, bumalik na rin ba? Sabi ko na nga, pinag-iyaman at pinapangalagaan siya ng Jiang family. Paano yung magagawang tiisin na magtagal at magpalaboy-laboy sa labas? Si Wang Mang magdadala sa kanya sa kwarto ng pagkakakulong. Matapos niya isulat ang liham sa buong pamilya, doon na siyang pwedeng lumabas. Ma, hindi bumalik si Jiang Yue. Hindi bumalik? Hindi lang basta hindi bumalik. Nilagdaan pa niyang kasunduan na puputulin niya ugnayan sa Jiang family. Sinabi niyang hiwalay na siya sa Jiang family. Sa galit na to, sinabi niyang hihiwalay na siya sa atin. Hayaan mo, malaki na siya.
Talaga namang lumaki ang kanyang kapalamukha. Sa tingin ko, wala siyang pera. Gaano yung katagal makakaya? May pera siya. Ito, ibinabalik niya sa Jiang family. Ma, sa loob ng maraming taon, binigyan mo ba siya ng allowance? Allowance? Mahal, magkano ibinigay mo sa kanya bawat buwan allowance? Ba't akong tinatanong mo? Abala ko buong araw sa labas. Hindi ako makauwi. May malaking gawain sa kumpanya. Ikaw pa ang mag-aasikaso ng allowance niya. Si Juan, ang allowance ng kapatid mo, ikaw ba ay nagbibigay? Magkano ang ibinibigay mo sa kanya bawat buwan? Ma, palagi kong pinangangasiwaan ang allowance ni Sinyan. Sabi mo sa akin na baka wala siyang pera sa pamilya kaya bawat buwan ay binibigyan ko siya ng 10 o 8,000. Hindi mo rin siya binibigyan? Hindi pwede to. Nung bago siyang bumalik, klaro kong pinakausapan ng finance na bigyan niya siya ng pera. Pero ang finance, walang buwan lang ibinigay. 5 taon na siyang bumalik? Walang buwan lang ibinigay? Ikaw, huwag mong sabihin ipagtatanggol mo siya. Tatawagan ko na lang para malaman ko. Hello, Xiaowang? Magkano ibinigay niyo kay Jiang Yue bawat buwan? Ito'y totoo pala? Bawat 1,500 lang? Walang buwan lang siyang binigyan. 500? Ganun lang ang halaga? Hindi, paano nangyayari yun? Walang buwan lang siyang binigyan. Eh hindi ba dahil sa sariling ugali niya, kailangan niya magnakaw ng pera sa bahay? Iniisip kong turuan siya ng leksyon. Kaya pinahinto ng finance ang kanyang allowance. Sino nagkakalam pagkatapos? Nakalimutan na lang nila. Nakalimutan? Ibig ba sabihin, si Jiang Yue sa loob ng mga taon na ito ay hindi siya binibigyan ng pera? Anong ibig mong sabihin? Ako ang sinisisi mo? 5 taon na siyang bumalik. Pinansin mo ba siya? May mukha ka pang sisihin ako? Pero mali rin yun. Kung sa loob ng 5 taon, wala siyang pera. Paano niya nabayaran ng tuition at allowance? Saan niya nakuha yun? Ninakaw siguro. Ang Jiang family naman, napakalaki. Kahit anong konting nakawin, sapat na para masihan siya. Kung kulang siya sa tuition, bakit hindi siya humingi sa akin? Ma, si Jiang Yue, hindi kailan mo nagnakaw ng pera sa bahay. Lahat ng tuition at allowance niya, mula ito sa kanyang mga panalo sa kompetisyon. Panalo sa kompetisyon? Puno ang kanyang kwarto ng mga certificate. Kayo ba, ni minsan, pumasok pa kayo sa kwarto niya? Anong makikita ko sa kwarto niya? Isa lang siyang tanga na nag-aaral na mabuti. Kaya kahit kumita siya ng kaunti sa kompetisyon, naiisip niyang mahusay na siya? Sisi Juan, kung siya'y nagalit dahil hindi lang binigyan ng allowance, bakit hindi ka kumuha ng kaunting pera para siya'y mapaligaya ulit? Hindi naman kulang ang Jiang family sa pera. Binigyan pa niya ng 10,000 ang pamilya. Siguro, hindi na masyado ang natitira sa scholarship niya. Ang perang ito, hindi mula sa scholarship niya, kundi mula sa patent na nakuha niya sa project application. Nakapag-apply pala siya ng patent? Tininan ko si Jiang Yue sa mga kompetisyon na itong mga nakaraang taon. Napakaganda talaga ng kanyang resulta. Ngunit sa buong pamilya natin, wala na isang nakakaalam. Lumipas na ang maraming taon. Talaga bang inalagaan natin siya ng mabuti? Hindi ko ba siya inalagaan? Nung bagong balik siya, hindi ba yun pag-aalaga? Siya mismo ngayon sumunod sa atin! Ma, iyon ba yung pag-aalaga? Palagi mo siyang ikinukulong. Hindi pinapakain. Hindi binigyan ng inumin. Talaga bang ganito ang pag-aalaga? Ano? Ikinulong mo siya at hindi pa binibigyan ng pagkain? Shensing Yuan, medyo sumusobra na yata ito. Mula siya sa bahay ang punan. Puro ng masasamang gawi. Kung hindi ako gagamit ng espesyal na paraan, paano ko siya may tatama? Bukod dito, ang batang yun, 1 o 2 araw na gutom lang, hindi naman siya mamamatay. Kung iniisip niyo lahat na kayo ang tama, pagbalik niya, kayo nang bahala. Ma. Ay. Jiang Yue, baka tama ka. Dito para sa'yo, hindi ito parang tahanan. Maligayang pagdating sa bagong bahay ko. Ang laki naman ng TV mo. Ang liwanag ng tanawin. Napakaganda. Jiang Yue, anong susunod nating hakbang? May plano ka ba? Ang gobyerno ay nag-aanunsyo ng pagsisimula ng Innovation Medical Program at maaaring ito ng Focus Embryonic Stem Cell Technology. Makakatulong ito sa cell regeneration at pagpapabagal ng aging cells at sa paggamot ng mga malulubang sakit. Magkakaroon ito ng malaking epekto. Naalala ko noong nakaraang buhay, ang mga malalaking kumpanya sa industriya. Hindi pa binibigyan ng pansin ang research na ito. Ito ay talagang isang oportunidad. Tama. Shue, ang susunod nating hakbang ay nandito na.
Sa pamamagitan ng particular na growth factors at sa pamamagitan ng genetic modification, ang mga activated cells at mag-multiply sa iba't ibang direksyon. Para sa malulubhang sakit, malaki ang epekto nito. Unang tagumpay, kailangan nilang kumpirmahin sa data. Sa malapit na hinaharap, ang mga bagay nito ay tiyak na susundan ng mga sikat na artista at influencers. Ipapahid ito sa mukha at katawan nila. Karaniwang itong tinatawag na elixir ng kabataan. Professor, ito ang experimental data kasama ang R&D records at patent proofs. Chang Yue, dito ko talaga kayo napagkamalan. Sa ganitong maikling panahon, nagamit nyo na ang breakthrough. At tama rin ang timing ng gobyerno sa paglabas ng kanilang official document. Totoo ang sinabi ni Chang Yue. Professor, ngayon, maaari na kayo makipag-usap kay Mr. Gu ng maayos. Ano pang pag-uusapan? Hindi na kailangan. Paano kung hindi siya sang-ayon? Hindi ito gaya ng iniisip mo. Matapos marinig ni Xiaogu ang sinabi ko, hindi niya ito pagdududahan. At kasama ang Gu Group, magsisimula na silang magplano. Nung nagsisimula ka pa lang sa research mo, inihire niya na mga foreign experts at hinihintayin yung initial breakthrough para makuha ang suporta ng gobyerno. Talaga? Ayos naman yan. Hindi ko inakala ng ating senyor ay may ganitong kapangyarihan. Nakakatuwa rin pala. Si Xiaogu sa trabaho, hindi kailanman naging ganito ka-agresibo. Mr. Gu, ang research ng junior ninyo ay sobrang kahanga-hanga. Napaka-advance ang tulong nito. Ang Gu Group ay kaya makipagsabayan sa mga top international companies. Sobrang nakakagulat. Magaling talagang mata ng guro. Si Jiang Yue, palagi na siyang magaling. Dali! Ano nangyari sa'yo? Naglalaro sila ng bahay-bahayan. Lahat ng nakasali, kailangan ng kapareha. Pero wala na isa na gusto makipaglaro sa akin. Bakit ka iiyak? Pwede kitang samahan. Talaga ba? Gusto mo bang maging bride ko? Gusto ko. Tara, kunin natin ang first place. Tara! Ipagbigay ang utos. I-hire si Jiang Yue sa pinakamataas na posisyon. Bilang top executive ng R&D ng Gu Group, maglaan din ng real estate at milyong-milyong collaboration sa Jiang family. Personal ko silang bibisitahin. Prinsesang anak ng mami, ang husay mo. Hindi ka pa tapos mag-aral. Pinahire ka na ng Gu Group bago pa man mag-graduate at personal ka pang bibisitahin ni Mr. Gu. Ipinagmamalaki ka talaga ni mami. Oo. Bibiling ka pa ni Papa ng bahay na malapit sa Gu Group bilang regalo. At kapag official ka nang na-hire sa Gu Group, magpaparegister tayo ng title of deed. Salamat pa. Salamat ma. Pero ate, bakit ka makailan? Palagi mukhang malungkot ka. Wala naman. Marigalo si ate para sa'yo. Ako ay medyo nabahala lang kay Jiang Yue. Hinanap ko siya na ilang beses. Pero ayaw niyang bumalik. Ginoo at ginang, bumalik na si Yue. Kita nyo? Sinabi ko na hindi siya magtatagal sa labas. Alam kong babalik din siya. Babayaan mo na siyang nakaluhod sa pintuan. Humingi mo na siya ng tawad sa anak ko. Pag-isipan niya mabuti ang mali niya bago magsalita. Hindi pwede yan, ma. Sige na. Araw-araw na lang nag-aaway. Dahil nakabalik na siya, papasukin na siya. Alam mo rin palang bumalik. Hindi mo na ba kayang mabuhay sa labas? Hindi mo kayang iwan ang maginhawang buhay sa Jiang family. Huwag kang mag-alala. Ang buhay niyo sa Jiang family, hindi ko kailanman makakalimutan. Nandito ako para kunin ang hiring letter mula sa Gu Group. Ipinadala nila dito. Kukunin mo ang hiring letter mula sa Gu Group? Jiang Yue, natutulog ka pa ba? Sa pamilya natin, meron ngang na-hire sa Gu Group pero hindi yun ikaw. Yun si Xinyan. Bakit kapag may konting magandang nangyari kay Xinyan, kukunin mo agad? Ang Gu Group ay top tier na kumpanya. Nag-hire sila ng mga mahuhusay na galing sa top universities. Si Xinyan lang ang may kwalifikasyon. Ano pang ginugulo mo? Ma, pa, sa totoo lang, magaling naman palagi ang girls ni Jiang Yue. Huwag niyong kalimutan, nung college entrance exam pa, mas mataas ang score niya kaysa kay Xinyan. Pero swerte lang yun sa isang pagkakataon. Si Xinyan ay palaging tinuruan ng elite education. Ano ba ang kwalifikasyon niya para pumasok sa Gu Group? Sigurado ka ba na employment letter ay para kay Xinyan? Kung hindi para sa kanya, iniisip mo na ba na para sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Puno ng kalokohan, walang trabaho, inaapi ang kapatid na babae, pinubugbog ang kapatid na lalaki, walang disiplina. Bukod sa exam mo, ano pa bang ipanagmamalaki mo? Kahit sa isang daliri ni Xinyan, hindi mo siya matatalo. Oo, madisiplina si Xinyan. Ako naman, galing lang sa ampunan. Walang magulang na nagtuturo. Nawala ng disiplina ko. Jiang Yue, huwag mong sabihin na parang utang namin sa'yo. Maraming bata sa bahay. Bakit ikaw lang nagdadala? Hindi mo ba naisip ang sarili mo? Hindi ka lumaki sa Jiang family. Iyon ay malas mo. At yun, hindi yun makakapekto kay Xinyan. Si Yuan, tumahimik ka.
Oo. Dapat talaga akong mag-isip. Iniisip ko, ang dahilan ng malas ko ay dahil pinanganak ako sa Jiang family. Para bang malas ko sa 8 henerasyon, kaya ako lang napunta sa Jiang family. Tingnan mo, paglabas ko lang sa Jiang family, nagbago ang aking maagang kapalaran sa kamatayan. Ikaw! Ay nako, Jiang Yue, ano ba sinasabi mo dito? Nandito pa naman sina mama at papa. Ginoo at ginang, dumating mismo ang presidente ng Gu Group, si Gu Jinzhao. Papasukin mo siya para makita na matigas ang bibig na ito kung ano ang tinatawag na ganap na pagpapanggap. Ang presidente ng Go Group, si Gu Jingzhao, isang taong graduate sa kolehiyo at nakapagtayo ng isang business legend, isang alamat, paano siya personal na dumating dito. Nandito na ang presidente ng Go Group, si Gu Jingzhao. Siya yun. Siya pala yung presidente ng Go Group? Eh, nako! Mr. Go! Mr. Go, kumusta po kayo? Ako po si Jiang Wei, mula sa Jiang Pharmaceuticals. Ang dahilan ng pagdating ko ngayon ay para sa inyong anak na babae. Napakahusay niyo, Mr. Jiang, na may panganak ang ganitong natatanging anak na babae. Jiang Xinan, hindi ko inakala na personal na darating si Mr. Gu para anyahan ka. Dali, lapitan mo si Mr. Gu. Mr. Gu, ito ang aming anak na babae, si Jiang Xinan. Napakabata at napakahusay ni Miss Jiang. Salamat po sa papuri, Mr. Gu. At salamat din sa personal na pagdating ninyo. Kadalasan, kailangan ng taos-pusong intensyon. Mr. Jiang, alam niyo naman na sa aming larangan ng talento ay laging kinukuha ang mga magagaling. Pero iniisip ko lang na walang makakatanggi sa olive branch ng Go Group na personal pa kayong dumating dito. Talaga namang nakakagalak sa amin. Ito ba ay para sa akin? Ang abiso ng pagtanggap? Pasensya na, Mr. Jiang. Ang iyong anak na babae talagang mahusay. Pero ang kumpanya namin ay kumukuha lang ng mga top-level talents. Ang dahilan ng aking pagdating ay para kay Miss Jiang Yue. Jiang Yue? Mr. Gu. Ako si Jiang Yue. Siya nga yun. Ibig sabihin, ipinadala siya sa akin ng langit. Nasa harap na kita noon ba? Mr. Gu, baka nagkamali kayo. Hindi ba ako ang inimbitahan nyo? Oo nga, Mr. Gu. Baka nagkamali kayo. Ang anak na pinaghihirapan naming palaguin ay si Xianyan lang. Paano magkakapasok si Jiang Yue sa Go Group? Hindi ako nagkakamali. Jiang Yue, kumusta ka na? Kamusta ka na? Paano sila nagkakakilala? Ikaw pala si Mr. Gu. Ang payong mo, hindi ko pa naibabalik noon. Mukhang hindi niya ako nakikilala. Pero marami pang pagkakataon sa inaarap. Pinapasama sa amin ang dokumento mo mula sa guro at pinagtibay ito ng Board of Directors. Kailangan talaga ng aming grupo ang talentong tulad mo. Handang magtatag ang Go Group ng isang hiwalay na research institute para sa iyo at ibibigay lahat ng kinakailangang resources. Basta't sumali ka sa amin, anumang kondisyon ay aming matutugunan. Miss Jiang, gusto mo bang sumali sa amin? Sa Research Institute ng Go, lahat ay nangungunang talento at para kay Jiang Yue, may hiwalay pa. Paano siya magkakaroon ng patent? Sige, tinatanggap ko ang alok mo. Ngunit, may isa pa akong research partner na gusto kong kausapin mo ng personal. At ang pamilya mo, kailangan mo muna bang makipag-usap sa kanila? Sila? Hindi ko sila pamilya. Mr. Gu, ako ay ulila. Ikaw! Jiang Yue, nahihirapan ka ba sa Jiang family? Kung ganun, ang binigay ng Go Group na 3 bahay at cooperation na worth millions ay babawiin na namin. Ang batang ito ay nagtatampo lang. Mr. Jiang, dahil ang bagong talento ng kumpanya ay wala namang kahit anong relasyon sa Jiang family. Aalis na kami. Salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Mr. Go! Paano ito posible? Siguradong gumamit siya ng ibang paraan. Baka ang patent, binayaran niya lang. Ngayon sa internet, lahat naman ng yun ay nandyan, di ba? Ma, sa tingin mo ba, kung peke ang patent niya, hindi ba ito matutuklasan ng Go Group? Siwan, ang order mula sa Go Group ay para kay Jiang Yue. Wala akong pake kung anong paraan mo. Dalhin mo siya pabalik sa atin. Mahusay na talento? Imposible ito. Jiang Yue,
Isa ka lang bastos na kinaiinis na ng lahat. Kung gusto mong malampasan ako, mangarap ka lang. Oo nga pala. Inihanda namin para sa iyong isang gusaling laboratorio. Pasok ka na. Kamusta, Director Jam? Director? Oo. Simula ngayon, ikaw na magiging director ng research institute na ito. Ang kaibigan mo naman ang magiging deputy mo. Dito, meron kayong ganap na kapangyarihan. Lahat ng kagamitan sa lab na ito ay ang pinaka-advance sa ngayon. Jiang Yue, itatalaga kita bilang Chief R&D ng Gu Group. At yung inimbento na stem cell extension agent ay epektibo nga at kasalukuyang ginagawa na. Pero sa palagay ko, hindi lang itong nagawa mo. Tama. Pagkatapos noon, sa pinakamabilis na paraan, nagawa namin ang gamot na maaaring direktang pumigil sa mga malulubang sakit. Pero, hindi pa ito na mass-produce eksperimento. Tama nga sinabi ng guro. Kung magkapareho talaga tayo ng batch, siguro, ang 21 years old na CEO ay hindi ako. Senior, nagbibiro ka lang. Swerte ko lang talaga to. Jiang Yue, hindi mo man ako nakilala ng maayos. Ayos lang, basta nandyan ako sa tabi mo. Marami pa tayong araw. Tingnan na natin. Sige. Yue, sabi ng security sige, umiikot na naman ang iyong family dito. 5 araw na magkasunod. Gusto ka talaga nilang makita.